Nagkagulo sa isang lugar sa Maynila. Isang simpleng lolo na kilala ng mga residente bilang nagtitinda ng herbal medicine o palamig ang nagtatago pala ng madilim na sikreto. Hindi peking pera, hindi iligal na droga, kundi mga internal organs ng tao na ibinibenta ng palihim. Ang mas nakakagulat, ang mga bumibili ay hindi ordinaryong tao, kundi ang mga dapat sanang nagpapatupad ng batas. Paano nga ba nangyaring ang ganito kalupit na negosyo ay tumatakbo ng maayos, ligtas, at mabili ng hindi naamoy ng iba? At sino ba talaga ang nagpoprotekta sa lolong ito sa loob ng mahabang panahon? Tandang-tanda ko pa ang umagang iyon. Ang hangin sa labas ng presinto ay maalinsangan, humahalo sa amoy ng aspalto na hindi pa natutuyo ng hamog. Sa panlabas, mukhang ordinaryong araw lang, tulad ng daan-daang umaga na dinaanan ko bilang pulis. Walang sirena, walang nagkukumpulan, walang sigawan. Pero doon mismo nagsimula ang kakaiba, sa sobrang katahimikan. Ipinatawag ako sa investigation unit, hindi para hawakan ang kaso ng nakawan, away, o krimen na karaniwang nasa daily report. Sa pagkakataong ito, isang manipis na folder ang inilapag sa harap ko. Walang tatak na pula o urgent. Ang pamagat ay maikli, formal, at halos hindi agaw pansin. Hinihinalang paglabag sa medical procedure. Pagbukas ko ng unang pahina, agad kong naramdaman na may mali. Masyadong pulido ang report. Ang bawat talata ay nakaayos na tila dumaan sa maraming kamay. Walang nagmamadaling pangungusap, walang emosyon, walang magulong data na karaniwang makikita sa unang report ng krimen. Lahat ng estadistika ay pinalitan ng general terms. Lahat ng pangalan ay binago. Lahat ng lokasyon ay tinukoy ng pangkalahatan. Para bang may ayaw na magtanong pa ang magbabasa. Bilang pulis na matagal nang nasa serbisyo, alam ko ang isang bagay. Ang mapanganib na krimen ay hindi yung mukhang marumi at brutal, kundi yung nagpapanggap na malinis at disente. Binanggit sa report ang indikasyon ng medical activity na labag sa etika, pero hindi diretsahang sinabi ang salitang krimen. Walang terminong trafficking, walang salitang to organ ni o tao. Lahat ay nakabalot sa maayos na lengguwaheng administratibo. Binasa ko ulit ang bawat pahina, sinusubukang humanap ng butas, sinusubukang makita ang bahagi na baka nalampasan ng iba. Dito nagsimulang gumana ang instingto ko. May listahan ng mga health facilities na binanggit. Pero lahat ay may kumpletong permit. May record ng donor, pero walang pangalan na talagang pwedeng matrace. May detalye ng pagkamatay, pero ang oras ay hindi tugma sa dapat na procedure. Lahat mukhang legal. Pero kapag pinagtagpi-tagpi ko sa isip ko, walang talagang may saysay. Tumingala ako at tinitigan ang opisyal na nakaupo sa tapat ko. Blanko ang ekspresyon niya, masyadong blanko para sa kasong dapat ay sensitibo. Tahimik lang ang paghawak dito, maikli niyang sabi. Hindi na kailangang umagaw ng atensyon. Simple pero mabigat ang pangungusap. Sa mundo ng kapulisan, ang salitang itahimik ki ay madalas mga hulugan ng dalawang bagay, pag-iingat o takot. Hindi ako sumagot agad. Tumango lang ako, tinanggap ang folder bilang opisyal na trabaho. Pero sa loob-loob ko, may munting boses na nagsisimulang sumigaw. Bakit ang kasong may kinalaman sa medikal ay tinatrato na parang bombang sasabog? Bakit hindi isali ang ibang ahensya ng hayagan? Bakit parang gusto ng lahat na matapos to agad at hindi masolusyonan ng tumpak? Nang araw na iyon, bumalik ako sa mesa ko na puno ang isip. Binasa ko ulit ang report ng mag-isa. Mas mabagal na ngayon. Minarkahan ko ang mga bahaging kahina-hinala, itinala ang pattern na hindi direktang binanggit. Sa pagitan ng mga linyang mukhang neutral, may natuklasan akong nakakabagabag. Consistency. Masyadong consistent para sa isang administrative error. Karaniwan, kapag may paglabag sa procedure, may maliliit na gulo, nawawalang dokumento, hindi tugmang pirma, nagbabagong schedule. Pero dito, lahat ay parang kontrolado ng iisang sistema na alam kung ano ang dapat ipakita at kung ano ang dapat itago. Sinimulan kong i-trace ang mga pangalan na ipinapahiwatig, hindi pangalan ng tao, kundi ang daloy. Saan galing ang folder na to? Sino ang unang nagpasa? Sino ang nag-aproba? Bawat landas ay laging nagtatapos sa iisang konklusyon. Walang itinuturong iisang salarin at lalo akong naghinala. Sa maraming malalaking kaso, laging may pagtatangka na paglabuin ang sentro ng kontrol.
Kung walang itinuturong responsable, ibig sabihin may pinoprotektahan. Tao man iyon, sistema o interes. Nang hapong iyon, late na akong lumabas ng opisina. Sa harap ng gate ng presinto, nakita ko ang mga tao, naglalakad, vendor, parking attendant, mga nagmumotor na nagigitkitan. Normal ang takbo ng buhay, walang nakakaalam na sa likod ng lahat ng ito ay maaring may nakatagong krimen na mas karumal-dumal pa kaysa nakawan o patayan. Umupo ako sa kotse, pinanood ang kalsada ng Maynila na nagsisimula ng maging abala bago maggabi. Sa isip ko, may isang konklusyon na nabubuo. Kahit hindi ko pa kayang sabihin ng malakas, ang kasong ito ay hindi tungkol sa maliit na paglabag. Ito ay tungkol sa isang bagay na sinadya, planado at protektado. Ang nagpapabagabag sa akin ay hindi lang ang hinalang krimen, kundi ang posibilidad na ang mga tagapagpatupad ng batas ay kasama sa laro. Kung totoo iyon, hindi magiging diretso ang investigasyon. May mga liko, harang, at baka may banta pa na manggagaling hindi sa labas, kundi sa loob mismo. Huminga ako ng malalim. Bilang pulis, trabaho ko hindi ang pumili ng ligtas na kaso, kundi ang ilabas ang katotohanan kahit gaano pa ito kahirap. At noong oras na iyon, hindi ko pa alam na ang manipis na folder na mukhang walang halaga ay magdadala sa akin sa sunod-sunod na pangyayari na iayanig hindi lang sa lungsod, kundi pati na rin sa tiwala ko kung sino ba talaga ang dapat pagkatiwalaan. Hindi ako hinintay ng problema na maging handa. Dumating ito basta-basta, bago pa man ako makahigop ng unang kape sa mesa ko. Kasi simula pa lang ng umaga nang may dumating na internal memo sa computer screen ko. Maikli, malamig at parang utos. Ang laman ay hinihiling na itigil muna ang paunang investigasyon ko dahil naghihintay daw ng koordinasyon sa ibang ahensya. Ang salitang "pansamantala" ay parang pintong nilock mula sa labas. Isinara ko ang screen at tinitigan ang kwarto. Sa paligid, tuloy ang trabaho gaya ng dati. Nagbibiruan ang mga kasama, tumutunog ang telepono, umuugong ang printer. Walang nakakaalam na sa isip ko, nakatayo na ang pader ng gulo, humaharang sa unang hakbang na gusto kong gawin. Alam na alam ko na ang hiling na itigil ang investigasyon sa simula pa lang ay ang pinakamahinahong paraan para patayin ang kaso. Pero alam ko rin na kapag tumigil ako ngayon, ang report na masyadong malinis ay maglalaho na parang bula. Pinili ko ang ibang daan. Nang hindi gumagawa ng follow-up report, nang hindi dinadamay ang team, nagsimula akong bumuo ng maliit na mapa sa notebook ko. Hindi ako nagsulat ng pangalan ng tao. Sinulat ko ang pattern, galaw ng dokumento, paglilipat ng files, at pagbabago ng medical schedule na umuulit sa tiyak na panahon. Doon ko nakita ang unang bakas, malabo pero totoo, na tumuturo sa parehong health facility ng paulit-ulit. Agad kong sinundan ang bakas na iyon, hindi gamit ang opisyal na sulat, kundi sa pamamagitan ng simpleng pagbisita. Nagpanggap akong tauhan na nagsasagawa ng routine check. Sa admin office, sinalubong ako ng mainit na ngiti. Maayos na nakasalansan ang mga folder. Lahat ay mukhang naaayon sa procedure, masyadong naaayon. Hiningi ko ang file ng isang donor na nasa unang report. Ibinigay ito ng staff ng walang pag-aalinlangan. Binuksan ko ang bawat pahina. Nandoon ang pangalan ng donor, address, consent. Pero nang ikumpara ko sa death record sa ibang sistema, hindi nagtutugma ang oras. May agwat na hindi maipaliwanag sa medikal na paraan. Nagtanong ako ng pasimple para lang maniguro. Ang sagot na nakuha ko ay simple rin, parang memoryado. Walang kaba, walang lito. Doon ko na-realize na handa na sila sa tanong. Nang hapon, bumalik ako sa opisina na puno ang ulo ng data na hindi pa mapatunayan. Binuo ko ang mga natuklasan sa isang maikling report, parang internal note lang. Bago ko pa maipadala, ipinatawag ako ulit ng boss ko. Sa pagkakataong ito, iba na ang ekspresyon niya. Hindi galit, hindi rin nag-aalala. Mas tamang sabihing nagbababala. Masyado ka nang lumalayo, diretsahan niyang sabi. Sensitibo ang kasong to, maraming sangkot. Huwag kang kikilos mag-isa. Tinitigan ko siya, sinusubukang basahin ang hindi niya sinabi. Sensitibo para kanino? Gaano kalalim ang sangkot? Lahat ng pangungusap ay nakabitin parang banta na binalot sa payo. Sumagot ako ng maikli, sinabing naintindihan ko. Kahit sa loob-loob ko ay may tumitigas. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi agad.
Nakaupo ako sa kotse, binuksan ulit ang notebook ko. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang unang bakas, lalo na ang isang maliit na detalye na muntik ng malampasan. Ang pangalan ng kalye kung saan tinatanggap ng pasilidad na iyon ang karamihan sa medical logistics delivery. Ang pangalan ng kalye ay pareho sa address na lumabas sa dalawang magkaibang file na may malaking agwat sa oras. Nagdesisyon akong tingnan ito mismo. Ang address ay hindi ospital, hindi klinika. Isang masikip na eskinita na may mga simpleng bahay, madilim na ilaw, tunog ng GE sa bintana, at amoy ng herbal medicine na malabong naaamoy sa hangin. Sa dulo ng eskinita, isang lolo ang nakaupo sa bangkong kahoy, inaayos ang mga bote ng palamig sa maliit na kariton. Maamo ang mukha, malalim ang kulubot, mabagal kumilos. Walang kahina-hinala. Yun mismo ang nagpatagal sa akin doon. Nagmasid ako mula sa malayo. Ilang tao ang dumaan, bumati, bumili. Tumawa ng mahina ang lolo, nagsali ng inumin gamit ang kamay na mukhang mahina na. Kung wala akong bitbit na report sa isip ko, iisipin ko na parte lang siya ng karaniwang tanawin sa lugar. Pero may isang bagay na nagpapabagabag sa akin. Ang address na ito ay lumabas sa logistics route na dapat ay sterile. Kinabukasan, sinubukan kong i-report ang natuklasan ko ng impormal sa kasamahan na pinagkakatiwalaan ko. Bago pa siya makasagot, may sumingit sa usapan namin. Iniba ang topic, pilit ang ngiti. Naintindihan ko ang senyas. May mga taingang ayaw makarinig. Sa puntong ito naging totoo ang gulo. Hindi habulan, hindi barilan, kundi sistematikong pagtanggi. Bawat maliit na hakbang na gawin ko ay laging tinatapatan ng pader na sumusulpot kung saan-saan. Hindi ako tinanggal sa kaso ng opisyal, pero hindi rin ako binigyan ng espasyo para gumalaw. Nagsimula akong magtrabaho ng palihim, nangungolekta ng maliliit na piraso, itinatago sa labas ng sistema. Alam ko ang panganib, pero alam ko ring hindi lalabas ang katotohanan kung hihintayin ko ang permiso ng mga taong posibleng pinoprotektahan din ng kasinungalingang ito. Natagpuan ko na ang unang bakas at agad itong itinanggi. Pero ang pagtanggi ay ang pinakaunang anyo ng pag-amin. Kung wala lang yun, wala ring kailangang pagtakpan ng maigi. Nang dumaan ulit ako sa masikip na eskinita ng gabing iyon, nagliligpit na ng kariton ang lolo. Nakadim light ang ilaw sa bahay niya. Matagal kong tinitigan ang pintong kahoy. Hindi ko pa alam ang papel niya. Hindi ko pa siya matawag na suspect. Pero bumubulong ang kutob ko. Sa likod ng maamong mukha, may buhol na nagtatali sa maraming bagay. At nahila ko na ang dulo ng tali. Hindi ko agad nilapitan ang lolo. Tinuruan ako ng karanasan na ang pinakamalaking pagkakamali sa investigasyon ay hindi kawalan ng ebidensya, kundi ang pagmamadaling maniwala sa konklusyon. Pagkatapos ng gabing iyon sa eskinita, pinili kong magtimpi, hinayaan ang maamong mukha niya sa isip ko ng walang label. Hindi pa siya suspect, hindi pa target. Isa lang siyang maliit na buhol sa dulo ng magulong sinulid na dahan-dahan kong hinihila. Kinabukasan, bumalik ako sa opisina na parang walang nangyari. Dumalo ako sa morning assembly, pumirma ng papeles, sumagot sa biruan ng mga kasama. Pero sa likod nun, walang tigil ang isip ko sa pagbuo ng mga piraso na ayaw pang magtugma. Binuksan ko ulit ang donor records, itinugma sa schedule ng medical logistics delivery. Mula doon, may pattern na nagsimulang lumabas, oras. Laging nangyayari ang delivery sa mga tiyak na araw, sa halos parehong oras, sa rutang hindi nagbabago. Dumaan ang ruta sa residential area, hindi sa medical zone. Sa lohika, hindi ito efficient. Sa procedure, kakaiba. Sa batas, hindi dapat nangyayari. Bumalik ako sa health facility. Iba naman ang dahilan ngayon. Nakipagkwentuhan ako sa janitor, guard, mga taong madalas hindi napapansin sa official report. Mula sa kanila, nakuha ko ang maliliit na kwento na hindi nakatala. Ang sasakyang may freezer na dumarating ng walang logo, hihinto sandali tapos aalis ng walang masyadong nakakakita. Walang gulo, walang drama, routine lang na tinatanggap bilang normal. Habang lumalayo ako, lalo kong nare-realize na ang kasong ito ay nakatayo sa nakasanayan. Walang pilitan, walang banta. Lahat ay tumatakbo dahil sanay na ang lahat. At sa gitna ng nakasanayang iyon, ang maamong mukha ng lolo ay lumitaw ulit sa isip ko, parang litratong sadyang inilagay sa lugar na hindi paghihinalaan.
Sinimulan ko siyang obserbahan ng malapitan, hindi bilang pulis, kundi bilang residente. Bumili ako ng palamig, nakipagkwentuhan, nakinig sa kwento niya tungkol sa taas ng presyo ng bilihin, tungkol sa mga suki na pakaunti ng pakaunti. Malambing ang boses niya, maayos magsalita, walang bakas ng emosyon na agaw pansin. Pero yun mismo ang nagbigay sa akin ng hindi magandang pakiramdam. Ang mga kasing edad niya ay karaniwang mas prangka magsalita, mas bukas. Masyado siyang kontrolado. Pinagmasdan ko ang kariton niya. Walang cooler, walang kahina-hinalang kahon. Lahat simple lang. Pero, napansin ko rin ang oras ng pag-ikot niya. May mahabang patlang sa kalagitnaan ng araw. Oras na hindi niya kailanman naikwento. Nang magtanong ako sa mga tao sa paligid, nagkibit-balikat lang sila. Baka nagpapahinga, sabi nila. Ang salitang iba ka ay mas malakas na umalingaw sa isip ko. Nang hapon, sinubukan kong puntahan ang isa pang address na lumabas sa logistics route. Isang maliit na paupahang bahay na bakante at walang permanenteng nakatira. Pero doon ako nakatagpo ng mga bakas ng aktibidad na hindi dapat nandoon. Disposable gloves, medical plastic, at malabong amoy ng antiseptic. Hindi sapat para gawing opisyal na ebidensya, pero sapat na malinaw para makumbinsi ako na hindi ako naghahalusinate. Bumalik ako sa opisina na halo-halo ang nararamdaman. Sa isang banda, lalong lumilinaw ang sinulid ng investigasyon. Sa kabilang banda, lalong tumataas ang pader ng pagtanggi. Tuwing sinusubukan kong dalhin ang natuklasan ko sa formal na usapan, laging pareho ang sagot. Kulang pa, masyadong matapang. Huwag mag-speculate. Nagsisimula ko ng maramdaman ang distansya sa pagitan ko at ng institusyong pinagkakatiwalaan ko noon. Umabot sa sukdulan ang gulo ng isip ko nang hilahin ako sa sulok ng isang dating kasamahan na karaniwang prangka at bumulong na mag-ingat ako. Walang direktang banta sa mga salita niya, pero may tapat na takot sa mga mata niya. Takot na hindi galing sa salarin sa labas, kundi sa isang bagay na mas malapit. Nang gabing iyon, nakaupo ako mag-isa sa kotse habang pinapanood ang nagsisimulang ulan. Naalala ko na naman ang mukha ng lolo. Sa pagkakataong ito, katabi ng tumpok ng mga dokumento at logistics routes na nagkukrus-krus. Ang kontrast na iyon ay nagpasakit ng ulo ko. Paano nangyaring ang isang simpleng tao ay nasa gitna ng napakaraming kababalaghan? Sa wakas, naglakas loob akong sabihin ang konklusyon kahit sa sarili ko lang. Mali ang una naming hinala. Naghahanap kami ng malaking halimaw. Padahal baka ang krimeng ito ay hindi nangangailangan ng nakakatakot na itsura. Kailangan lang nito ng taong marunong magtago sa likod ng tiwala. Pero, dala rin ng realisasyon na iyon ang guilt. Tinanong ko ang sarili ko. Bumubuo ba ako ng kwentong masyadong komplikado para lang bigyang katwiran ang hinala ko? Handa ba ako kung sakaling talagang walang kasalanan ang lolo? Bilang pulis, sanay akong maghinala. Bilang tao, alam kong nakakasakit ang panghusga. Sa puntong ito ako nagdesisyon. Hindi ako magbibintang ng walang ebidensyang hindi mapasusubalian. Kung ang lolo nga ang pangunahing buhol, siguradong may bakas ang sistemang kinokontrol niya. At ang bakas na iyon ay hindi makikita sa mabilisang tingin, kundi sa pasensya. Isinara ko ang notebook at pinaandar ang kotse. Lumalakas ang ulan. Natatakpan ang paningin sa kalsada. Sa likod ng tunog ng tubig na humahampas sa salamin, may naramdaman akong sigurado. Masyado na akong malayo para umatras. Ang maamong mukha ay pwedeng maskara lang o baka susi para mabuksan ang lahat ng dark data na matagal nang nakatago ng maayos. At kung mali ako ang sasalo ng risiko. Pero kung tama ako, ang krimeng ito ay mas malapit at mas tahimik kaysa sa inakala namin. Nagsimula ako sa isang desisyon na hindi nakatala sa kahit anong lugbo. Tumigil ako sa paghahabol sa anino ng malaking sindikato. Inilatag ko sa mesa ang lahat ng lumang sapantaha. Binuksan ko isa-isa tapos binalik ko. Kung sa buong panahong ito ay pakiramdam ko, hinahabol ako ng pader ng pagtanggi, baka nga maling pinto ang kinakatok ko. Ang tamang pinto ay hindi malaki, hindi bakal, hindi binabantayan ng marami. Ang pinto ay simple, halos hindi makita. Bumalik ako sa masikip na eskinita, hindi bilang tagamasid, kundi bilang tagakinig. Mas matagal akong umupo, mas mahina akong nakipag-usap, hinayaan kong magkwento ang lolo ng walang direksyon. Nagkwento siya tungkol sa kabataan niya,
tungkol sa asawang matagal nang namatay, tungkol sa anak na nag-abroad at bihirang umuwi. Natural ang daloy ng kwento, masyadong natural. Para bang sanay na siyang punan ang mga blangkong espasyo ng mga ligtas na kwento. Pero sa gitna ng mga kwento niya, may nahuli akong isang bagay na hindi tugma, kaalaman sa medisina. May binanggit siyang termino na hindi pangkaraniwan para sa nagtitinda ng palamig. Hindi komplikadong termino, pero sapat na espesipiko para matahimik ako. Nang usisain ko gamit ang simpleng tanong, umiti siya at iniba ang usapan. Parehong itinong nakaraan. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang tingin ko. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi. Pumunta ako sa bakanting paupahan na natagpuan ko noon. Pumasok ako nang may pag-iingat gamit ang gloves at maliit na flashlight. Hindi ako naghahanap ng thrill, naghahanap ako ng kasiguraduhan. Sa ilalim ng maluwag na sahig na kahoy, nakita ko ang plastic folder na nakabalot ng maayos. Ang laman ay hindi organ, hindi gamit, kundi dokumento. Winakasan ng dokumentong iyon ang mga lumakong sa pantaha sa isang iglap. Walang pangalan ng sindikato, walang stamp galing abroad, walang malaking transaksyon na kinasasangkutan ng maraming panig. Ang meron lang ay sulat kamay na maayos ang pagkakaestruktura, schedule, code, ruta, at listahan ng recipient. Lahat ay sulat ng matanda na consistent, isang kamay, isang maihawak. Matagal akong nakaupo sa sahig ng paupahan, binasa ulit ang bawat pahina. Ang sistemang ito ay hindi lang basta tumatakbo, dinisenyo ito hindi ng malaking institusyon, kundi ng isang taong nakakaintindi sa takbo ng burokrasya at kahinaan ng tao. Isang taong nakakaalam na ang tiwala ng lipunan ay mas matibay kaysa pananakot. Sa puntong ito lumabas ang malamig na katotohanan. Hindi parte ng network ang lolo. Siya mismo ang network. Nakaramdam ako ng halo-halong emosyon na mahirap ipaliwanag. May ginhawa dahil sa wakas ay nahanap ko na ang sentro. May galit dahil sa buong panahong ito ay nagbubulag-bulagan kami sa bagay na napakalapit lang. At may takot nang ma-realize ko kung gaano kami kadaling maloko ng itsura. Dinala ko ang kopya ng dokumento, itinago sa lugar na hindi nakatala. Hindi ako nag-report agad. Alam kong kapag binanggit ko ang isang pangalan, gagalaaw ang malaking alon. Kailangan kong siguraduhin na bawat hakbang ko ay hindi mababali ng dahilan sa procedure. Kinabukasan, tiningnan ko ang listahan ng recipient sa dokumento. Doon ako tinamaan ng pinakamatinding plot twist. Ang mga pangalan ay hindi ordinaryong mamamayan, hindi fixer, hindi illegal na grupo. Mga otoridad sila. Hindi isa, hindi dalawa. Iba't ibang posisyon, iba't ibang tungkulin. Ang pagbili ng organ ay hindi ginawa ng palihim para sa pansariling interes, kundi binalot bilang aktibidad medikal at pananaliksik. Matalino ang sistema, walang direktang transaksyon. Lahat ay dumaan sa legal na paraan na binaluktot. Nagbenta ang lolo, hindi dahil napilitan, kundi dahil alam niyang ang pagbebenta sa otoridad ang pinakamagandang panangga. Sino ang maghihinala sa simpleng matanda na nakikipag-usap sa kinaukulan? Nagsisimula ko nang maintindihan ang pattern ng proteksyon na nararamdaman ko. Hindi dahil may isang boss na masama, kundi dahil maraming tao ang nakatali sa iisang interes. Kapag bumagsak ang isa, damay ang iba, kaya ang pinakaligtas ay itanggi ang lahat. Umabot sa sukdulan ang gulo ng isip ko. Alam ko na ang paglabas ng kasong ito ay nangangahulugan ng pagharap sa sistemang mas malaki kaysa sa iisang salarin. Pero alam ko rin na kapag umatras ako ngayon, lahat na natuklasan ko ay mababaon sa limot. Nagdesisyon akong subukan ang huling bagay. Nilapitan ko ang lolo hindi bilang pulis, kundi bilang taong nag-aalok ng kooperasyon. Binanggit ko ang isang code mula sa dokumento sa tonong parang mas marami akong alam kaysa sa dapat. Halos hindi napansin ang reaksyon niya. Isang paghinga lang na medyo mahaba. Doon ko nalaman na hindi ako nagkamali. Hindi siya tumanggi, hindi rin nagtanong. Sinabi lang niya ng mahina na ang mundo ay tumatakbo dahil kailangan ng tao ang isa't isa. Simple ang pangungusap pero sapat para isara ang lahat ng pagdududa ko. Hindi niya nakikita ang sarili bilang kriminal. Nakikita niya ang sarili bilang tagabalanse. Umalis ako sa eskinita na mabigat ang loob. Nasa kamay ko na ang ebidensya. Gumuho na ng tuluyan ang mga lumakong sa pantaha. Wala ng gray area. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa kawawang lolo na ginamit,
kundi tungkol sa malamig na utak na piniling magtago sa likod ng pinakamaamong mukha. Pagkatapos ng gabing gumuho ang mga hinala ko, hindi na pareho ang tingin ko sa mundo. Bawat pasilyo ng opisina, bawat ngiti ng katrabaho, bawat folder na dumaan sa mesa ko, lahat ay parang may bagong kahulugan. Hindi ako naghahabol ng lolong nagtitinda ng palamig. Hinaharap ko ang sistemang nagpapahintulot na lumago ang krimen. Hindi dahil sa walang alam kundi dahil sa kaginhawahan. Sinimulan kong ayusin ulit ang lahat ng natuklasan ng malamig ang ulo. Ang dokumentong natagpuan ko ay hindi lang record ng transaksyon, kundi mapa ng pag-iisip ng salarin. Hindi nagmamadali ang lolo. Inaral niya ang burokrasya gaya ng pag-aaral ng dasal. Alam niya kung saan ipapasa ang file. Sino ang sapat na magtatanong at sino ang mas pipiliing manahimik. Hindi niya pinilit ang kahit sino. Nagbigay lang siya ng daan na madaling daanan. Nang umagang iyon, mas matagal akong naupo sa archives. Binuksan ko ang mga lumang dokumento, mga expired na permit, mga monitoring record na hindi na-update. Doon ko nakita ang pattern ng pag-ulit na hindi mukhang kahina-hinala sa pagod na mata. Ang lahat ng butas ay maliliit, halos walang halaga kung titingnan ng hiwalay. Pero kapag pinagsama-sama, ang mga butas ay bumubuo ng malawak na daan na nagpapahintulot sa krimen na maglakad ng santay. May narealize ako na nagpasikip ng dibdib ko. Walang batas na talagang nilabag ng garapalan. Lahat ay binaluktot hindi sinagasaan. Ito ang uri ng krimen na pinakamahirap hawakan ng batas. Dahil nabubuhay ito sa gray area na nilikha ng sama-sama. Nagsimula akong makipag-usap sa isang medical official na ang pangalan ay lumabas sa isa sa mga dokumento. Formal ang usapan namin, magalang, mainit pa nga. Nagpaliwanag siya tungkol sa research, tungkol sa pangangailangan ng biological data, tungkol sa mga procedure na naaprubahan ng patong-patong. Walang kasinungalingan na direktang mahuhuli. Pero sa dulo ng usapan, may sinabi siyang isang pangungusap na tumatak sa isip ko. Basta nakatala ang lahat, walang dapat ipag-alala. Ang pangungusap na iyon ang nagbuod sa buong problema. Ang krimeng ito ay inaalagaan ng record, ng selyo, ng pirma na nagpaparamdam sa tao na ligtas sila. Alam na alam yun ng lolo. Hindi niya nilalabanan ang sistema, pinapakain niya ito. Nagsimula akong makaramdam ng mas totoong pressure. Ilang file na karaniwan kong naa-access ay biglang mahirap hanapin. Ang request ko para mag-trace ng karagdagang data ay naantala ng walang malinaw na dahilan. Walang explicit na pagbabawal. Sadya lang pinabagal. Hindi ito bukas na paglaban. Ito ay banayad na babala. Sa gitna ng lahat ng iyon, patuloy kong inoobserbahan ang lolo mula sa malayo. Tuloy ang tinda niya ng palamig, binabati pa rin ng mga tao, parte pa rin ng araw-araw na buhay sa eskinita. Walang pagbabago sa ugali, walang kaba. Parang alam niyang habang nasa likod niya ang sistema, hindi niya kailangang magtago. Pinagnilayan ko ang maikli naming usapan noon tungkol sa pangangailangan, tungkol sa balanse. Hindi siya nagsasalita gaya ng kriminal na takot mahuli. Nagsasalita siya gaya ng taong sigurado na laging maunawaan ang ginagawa niya. Ang kumpiyansang iyon ay hindi galing sa pansariling tapang, kundi sa mahabang karanasan na makakita ng maraming taong nananahimik. Lalong lumalim ang gulo ng isip ko. Bahagi ako ng parehong sistema. Ang unipormeng suot ko, ang opisina kung saan ako nagtatrabaho, lahat ay istruktura na hindi direktang nagbibigay ng espasyo sa krimeng ito. Kapag kumilos ako ng mabilis, pwede akong ituring na sumisira sa kaayusan. Kapag tumahimik ako, nagiging bahagi ako ng pagpapabaya. Nagdesisyon akong kumilos sa ibang paraan. Tumigil ako sa paghahanap ng pagkilala. Tumigil ako sa pag-asam na may tatayo sa tabi ko ng hayagan. Nagsimula akong mangolekta ng ebidensya na hindi kailangan ng pahintulot ng kahit sino. Ebidensyang nagsasalita ng kusa ng walang kwento, walang interpretasyon. Gabi-gabi kong inaayos ang data, pinagdugtong ang schedule, itinugma ang ruta, minarkahan ang mga pagkikitang mukhang nagkataon lang. Dahan-dahang lumabas ang buong larawan. Ang sistemang ito ay hindi lang nag-aalaga ng krimen, dumedepende ito dito. May daloy ng interes na maayos na dumadaloy kaya maraming ayaw itong yanigin. Ang kamalayang iyon ay nakakapagod pero malinaw. Tumigil ako sa pag-asa na ang kasong ito ay mareresolba sa malinis na paraan.
Walang imbestigasyon na talagang malinis kapag tinatamaan nito ang interes ng maraming tao. Ang magagawa ko lang ay siguraduhin na kapag lumabas na ang katotohanan, hindi ito madaling maitatanggi. Nagsimula akong makaramdam ng pagbabago bago pa man may magsalita ng opisyal. Ang pagbabago ay dumating sa napakapinong paraan. Halos hindi matatawag na banta. Inilipat ang mesa ko sa sulok ng kwarto. Ang access sa system na dati ay bukas ngayon ay kailangan ng dagdag na permiso. Ang meeting invite na dati ay regular ngayon ay madalas nakakalimutang ilagay ang pangalan ko. Walang aksyon na pwede kong i-report bilang paglabag, pero ang pagkakasunod-sunod ay bumuo ng malinaw na mensahe. Binabantayan ako. Nagsimula na ang laro ng proteksyon. Hindi ako tinanggal, hindi inilipat ng harapan. Masyado iyong halata. Sa halip, pinabagal ako. Bawat maliit na hakbang ko ay tinatapatan ng dagdag na procedure. Bawat request ng data ay kailangang dumaan sa ibang kamay. Hindi ako inaatake ng sistema. Pinalilibutan ako nito, naghihintay hanggang maubusan ako ng hininga. Sa gitna ng sitwasyong iyon, pinili kong manahimik. Pumapasok ako sa tamang oras, tinatapos ang routine task ng maayos at hindi nagpapakita ng kahina-hinalang kilos. Alam kong ang maliit na pagkakamali ay pwedeng gamitin para siraan ako. Sa labas ng oras ng trabaho ako nagtatrabaho. Doon tumatakbo ang tunay na investigasyon. Sinimulan kong itago ang ebidensya sa lugar na hindi konektado sa opisina, notes, kopya ng dokumento, litrato, distribution route, lahat hiwalay kong itinago. Bumuo ako ng chronology na hindi nakadepende sa isang source. Kung mawala ang isang piraso, tatayo pa rin ang iba. Samantala, tuloy ang buhay ng lolo gaya ng dati. Pero ngayon, iba na ang tingin ko sa kanya. Bawat galaw niya ay hindi na routine, kundi bahagi ng estratehiya. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya mukhang nag-aalala. Nagsisimula pa nga akong maghinala na alam niyang gumagalaw ako at pinili niyang hayaan akong lumakad ng malayo. Ang kumpiyansa niya ay hindi walang basehan. Totoo ang proteksyon na tinatamasa niya. Ang ilang pangalan ng opisyal sa dokumentong nahanap ko ay nagsisimula ng maging totoo. Hindi sila anino. Nandoon sila sa meeting, bumabati ng magiliw, minsan kinakamusta pa ako. Walang banta sa mga salita nila. Paalala lang na nasa paligid ko sila. Mas mabigat ang mental pressure kaysa sa hayagang pananakot. Kailangan kong umiti sa mga taong baka binibilang ang hakbang ko. Kailangan kong maging propesyonal sa sistemang sumusubok na i-isolate ako. Dito ako totoong nasubok hindi bilang pulis, kundi bilang tao. May mga gabing tinatanong ko ang sarili ko, sulit ba ang lahat ng ito? Hindi ako bayani. Isa lang akong pulis sa probinsya na may pamilya, may buhay sa labas ng uniforme. Hindi maliit ang risikong kinukuha ko. Pero tuwing lumalabas ang pag-aalinlangan, naaalala ko ang mga mukhang walang pangalan sa likod ng peking donor records, mga taong hindi binigyan ng pagpipilian. Narealize ko na ang pinakamalaking proteksyon ng lolo ay hindi galing sa isa o dalawang opisyal, kundi sa natural na ugali ng tao, ayaw yanigin ang bagay na matagal nang tumatakbo. Masyado nang komportable ang sistemang ito para sa marami. Ang sirain ito ay nangangahulugan ng pagbukas ng lumang sugat, pag-question sa maraming desisyon at pagharap sa hindi ka nais-nais na kahihinatnan. Nagdesisyon akong gamitin ang laro ng proteksyon na iyon. Kung gusto nilang gumalaw ako ng mabagal, gagalaw ako ng tahimik. Kung akala nila ay isolated ako, magtatrabaho ako mag-isa. Nagsimula akong bumuo ng kaso na hindi nangangailangan ng maraming saksi. Kailangan lang ng isang sandali na hindi mababali. Inobserbahan ko ang huling transaksyon na pinaplano ng lolo base sa dokumento. Alam kong naghahanda siya ng mas malaki kaysa sa karaniwan. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa antas ng seguridad. Ang tatanggap ay ang panig na itinuturing niyang pinakaligtas. Doon nakatago ang kayabangan niya. Sa gitna ng pressure at pagmamanman, nakahanap ako ng kakaibang katahimikan. Nagsisimula ng magtugma ang lahat. Ang laro ng proteksyon na humaharang sa akin noon ay lalo pang nagpalinaw sa frontline. Alam ko kung sino ang hindi ko pwedeng pagkatiwalaan. Alam ko kung sino ang dapat kong baliwalain. At alam ko kung kailan dapat kumilos. Hindi na ako naghihintay ng senyas mula sa kahit sino. Lahat ng kailangan ko ay nasa kamay ko na.
Maayos na nakasalansan sa isip ko. Ang pressure, surveillance, at pagpapabagal ay nagbigay sa akin ng isang bentahe. Oras. Oras para intindihin ang huling pattern na hindi pa nagagalaw. Naghahanda ang lolo ng bagay na itinuturing niyang rurok ng lahat ng trabaho niya. Alam ko iyon hindi dahil sa laki ng halaga ng transaksyon, kundi sa paraan niya ng pagtatago ng bakas. Iba ang huling transaksyon na ito. Walang routine delivery, walang karaniwang ruta. Lahat ay ginawa ng mas maikli, mas tahimik at mas sigurado. Base sa nabasa kong note, ito ang uri ng transaksyon na ginagawa lang kapag talagang kampante na ang salarin. At ang kaligtasan, ironically, ay galing sa paniniwala na ang buyer ay hinding-hindi magsasalita. Sinimulan kong ilugar ang sarili ko hindi bilang investigador, kundi bilang bahagi ng daloy. Nilapitan ko ulit ang lolo. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan sa mata ko. Dala ko ang lengguwaheng naiintindihan niya, code, termino, at katahimikan. Hindi ako nag-alok ng banta, nag-alok ako ng pagpapatuloy. Sinalubong niya ako parang dati ng kakilala. Tila dalawang tao lang kaming parehong nakakaintindi sa takbo ng mundo. Maikli ang usapan namin, halos karaniwan. Pero sa pagitan ng mga simpleng salita, nagsubukan kami. Binanggit ko ang isang ruta na hindi niya kailanman naikwento. Tumango siya ng walang tanong. Binanggit niya ang oras na hindi nakasulat kahit saan. Tinakdaan ko ito sa isip ng walang sulatan. Doon ko nalaman na nakapasok na ako sa huling bilog. Ang transaksyon ay planadong mangyari ng walang saksi. Walang klinika, walang bakanting paupahan. Lahat ay inilipat sa isang punto na mukhang hindi delikado. Isang residential house na matagal nang kilala ng mga residente bilang pahingahan, hindi pasilidad. Pinili ang lugar dahil masyadong karaniwan para paghinalaan. Hindi ako nag-involve ng maraming tao. Ang malaking operasyon ay magdudulot ng leak. Kailangan ko lang ng isang sandali na hindi maitatanggi, hindi palabas. Inihanda ko ang valid documentation, minimal security path, at tamang oras. Dapat tumakbo ang lahat ayon sa inaasahan ng salarin, hindi ayon sa police operation. Dumating ang gabi ng transaksyon ng walang sign ng drama. Tahimik ang kalsada, malamlam ang ilaw ng mga bahay. Dumating ng maaga ang lolo dala ang bag na hindi agaw pansin. Walang ekspresyon ng kaba sa mukha niya. Kumilos siya tulad ng taong paulit-ulit na itong ginagawa. Huling dumating ang buyer na may mas kumpiyansang itsura. Hindi rin sila takot. Ito ang mukha ng krimen na pakiramdam ay protektado. Nagmasid ako mula sa distansyang sapat ang lapit para makita ang detalye, pero sapat ang layo para hindi makaabala sa daloy. Bawat galaw ay ayon sa note na hawak ko, walang improvisation, walang sorpresa. Gumagana ang sistema ayon sa disenyo ng lumikha nito. Nang mangyari ang palitan, alam kong ito na ang punto. Lahat na nangyari noon ay papunta sa sandaling ito. Pinaandar ko ang planong matagal ko nang binuo, hindi sa sigaw. Hindi sa sinigurado kung bawat hakbang ay nakatala, bawat gamit ay dokumentado, bawat papel ay malinaw. Hindi agad napansin ang lolo ang pagbabago. Naintindihan lang niya nang ang sitwasyon ay wala na sa kontrol niya. Nagbago ang tingin niya sandali, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dismaya. Hindi niya inakalang ang transaksyon na akala niya ay pinakaligtas ay magiging katapusan ng lahat ng plano niya. Nilapitan ko siya ng mahinahon. Walang galit sa boses ko, katiyakan lang. Matagal niya akong tinitigan bago ngumiti ng tipid. Ngiting pareho noong nagbebenta siya ng palamig. Pero ngayon wala nang init. Alam niyang tapos na ang laro. Ang huling transaksyon ay hindi lang nagbunyag ng isang pangyayari, kundi ng buong sistemang sumusuporta dito. Bawat dokumento, bawat ruta, bawat recipient ay may buong konteksto na ngayon. Wala nang puwang para tumanggi o magpalabo. Nang gabing iyon walang sigaw ng tagumpay, walang pakiramdam ng ginhawa na sumasabog. Ang meron lang ay katahimikan matapos ang isang bagay na matagal nang gumagalaw ay huminto na sa wakas. Narealize ko na ang hustisya ay hindi laging dumarating ng may malakas na boses. Minsan dumarating ito ng tahimik kung kailan pakiramdam ng salarin ay pinakaligtas siya. Isinasara ng kabanatang ito ang yugto ng pagtugis at binubuksan ang pinto patungo sa konsekwensya. Alam kong ang ginawa ko ng gabing iyon ay yayanig sa maraming panig. Ang proteksyon na matagal nang nakatayo ng matibay ay magsisimula ng magkalamat.
At kapag lumaki ang lamat na iyon, hindi lahat ay matutuwa. Pero para sa akin, isang bagay ang sigurado. Nangyari na ang huling transaksyon at kasama nitong nagtapos ang ilusyon na ang krimeng ito ay patuloy na magtatago sa likod ng maamong mukha at sistemang nagkukunwaring malinis. Nangyari ang pag-aresto ng walang kahit isang malakas na tunog. Walang sirena, walang sigaw ng utos, walang nagmamadaling galaw na karaniwang kasama sa pagtatapos ng operasyon. Ang katahimikang iyon mismo ang nagpabigat sa sandali. Tila ba pati ang hangin ay nagpipigil ng hininga. Tumakbo ang lahat ayon sa kwentong matagal nang naisulat at ngayon ay naghihintay na lang na basahin hanggang huling pangungusap. Nakatayo ako ilang hakbang mula sa lolo nang masigurong ligtas ang lahat. Nasa bukas na mesa na ang bag na dala niya at ang laman ay dokumentado ng maayos. Walang nanlaban. Walang nagtangkang tumakas. Tumingin siya sa harap tapos lumingon sa akin na may tinging mahirap basahin. Hindi galit, hindi rin takot, mas mukhang malamig na pagtanggap. Binanggit ko ang pagkakakilanlan ko ng formal, sinabi ang basehan ng pag-aresto sa patag na boses. Ang mga pangungusap ay tunog banyaga sa sarili kong tainga. Para bang nagbabasa ako ng script na masyado ko nang matagal na inaral. Nakinig siya ng mabuti. Tumango ng dahan-dahan. Tila ba inaasahan na niya ang lahat ng ito, kaya lang ay iba ang oras sa pinlano niya. Nanginig ang kamay niya noong pinusasan, hindi dahil sa tanda, kundi dahil sa sanay na mamuhay ng hindi pinipilit. Mukhang contrast ang posa sa balat niyang kulubot. Simpleng simbolo na tapos na talaga ang laro. Wala siyang sinabi habang inilalabas. Mabagal ang lakad, tantyado, may natitira pang dignidad na nagprotekta sa kanya noon. Iba ang reaksyon ng mga buyer na naroon ng gabing iyon. May nagtangkang magpaliwanag, may sumubok tumawag sa kung sino. Mayroon ding piniling manahimik na naninigas ang mukha. Walang sumigaw kahit isa sa kanila. Alam nila na sa sitwasyong ito, lalo lang magpapalala ang ingay. Lahat ng galaw ay itinala, lahat ng usapan ay inirecord, walang puwang para sa drama. Sinigurado kong ang bawat ebidensya ay naitago ayon sa procedure na hindi pwedeng questionin. Ang mga dokumento, notes, at mga bagay na matagal nang nagpapalipat-lipat ng tahimik ay nasa ilalim na ngayon ng maliwanag na ilaw. Sa unang pagkakataon, nagmukhang marupok ang maayos na sistema. Hindi ito gumuho sa pagsabog, kundi sa pagliwanag. Sa biyahe papuntang opisina, nakaupo ako sa likod kasama ang lolo. Mabagal ang takbo ng sasakyan sa kalsadang maluwag. Bukas pa ang mga ilaw ng bahay, tuloy ang buhay, parang walang nagbago. Tumingin ako sa labas ng bintana, naramdaman ang pagod na ngayon lang lumabas. Ang ilang buwang tensyon ay parang pinakawalan ng sabay-sabay na nag-iwan ng kakaibang kawalan. Sa loob ng sasakyan, nagsalita rin sa wakas ang lolo. Mahina ang boses, halos matabunan ng ugong ng makina. Sinabi niyang hindi siya nagsisisi, hindi dahil sa pakiramdam niyang tama siya, kundi dahil pakiramdam niya ay ganun talaga tumatakbo ang mundo. Hindi ako sumagot. Walang salita ang makakapagbago sa paniniwalang binuo niya sa buong buhay niya. Pagdating sa opisina, mabilis ang proseso pero tahimik. Walang kumpol ang reporter, walang leak ng impormasyon. Alam kong pansamantala lang to, ang malaking balita ay laging naghahanap ng labasan. Pero nang gabing iyon, ang prioridad namin ay siguraduhing walang butas na matitira. Bawat detalye ay verify, bawat papel ay itinala ng maingat. Pinagmasdan ko mula sa malayo habang nakaupo ang lolo sa interrogation room. Mukha siyang maliit sa upuan, malayong malayo sa imahe ng utak ng krimen na binuo ko sa isip ko. Pero doon mismo ang pinakamalaking ironya. Hindi kailangan ng krimeng ito ng malaking tao. Kailangan lang nito ng consistency at pasensya. Ang pag-aresto ng walang sigawan ay tanda ng malaking pagbabago kahit hindi pa ganap na ramdam. Alam kong ang tunay na reaksyon ay darating sa huli. Ayaw ng sistema na nayayanig lalo na ng isang tahimik na operasyon. Magkakaroon ng tanungan, tanggihan at pagtatangkang baliktarin ang kwento. Pero kahit paano, isang pangunahing buhol na ang nakalas. Nang lisanin ko ang opisina bago mag-umaga, nagsisimula ng mamutla ang langit. Ang unang liwanag ng bagong araw ay dumampi sa gusali ng istasyon ng Malumanay. Tumayo ako sandali sa hagdan, huminga ng malalim. Walang sumasabog na pakiramdam ng satisfaction. Tanging tahimik na ginhawa na maihalong kamalayan na baka mas mabigat ang susunod na yugto.
hindi ito ang katapusan. Simula lang ito ng alon na susunod. Pero sa unang pagkakataon, mula nang lumapag sa mesa ko ang report na masyadong malinis, naramdaman kong totoo ang tinatapakan ko. Ang krimeng matagal nang nagtatago sa likod ng pagiging magalang ay may malinaw na mukha na sa wakas. At alam ko na kapag tuluyan ng sumikat ang araw, hindi lahat ay sasalubong sa liwanag ng may ngiti. Lumabas din ang balita tulad ng tubig na nakahanap ng sariling butas. Hindi sumabog ng sabay-sabay, hindi rin dumating sa isang malaking headline. Tumulo ito ng dahan-dahan mula sa internal na bulungan papunta sa notes ng editor, mula sa text message, papunta sa screen ng gadget ng mga tao. Nang mataas na ang araw, nagsimulang yumanig ang Maynila sa balitang parang hindi ka panipaniwala. Ang pag-aresto sa isang lolong nagtitinda ng palamig na hinihinalang sentro ng kalakalan ng internal organs ng tao. Saksi ako sa gulo mula sa likod ng dingding ng opisina. Walang tigil sa pagtunog ang telepono. Hindi galing sa ordinaryong mamamayan, kundi sa mga panig na nooy parang ang layo. Iba-iba ang tono ng boses nila. May gustong magpaklaro, may nagdedemanda ng paliwanag. Mayroon ding naniniguro lang na hindi nabanggit ang pangalan nila. Sumagot ako sa abot ng makakaya para panatilihing buo ang isang bagay. Hindi pwedeng magbago ang takbo ng pangyayari. Sa labas, may mga hindi makapaniwala. Paano nangyaring ang isang simpleng lolo ay maging utak ng krimen na ganun kalaki? Lumabas ulit ang lumang kwento. Sinubukang ilipat ang posisyon ng salarin para maging biktima. May nagsabing ginamit lang siya, may nagbintang na ang mga pulis. Hindi ako nagulat. Mas madali talagang ipagtanggol ang maamong mukha kaysa sa malamig na data. Dumating ang pressure mula sa iba't ibang direksyon. Sa pagkakataong ito, mas hayagan. Maihiling na ipagpaliban ang follow-up release. May payo na i-focus ang kaso sa individual, hindi sa sistema. Madalas ulitin ang salitang stability, tila ba ang katotohanan ay sagabal na dapat patahimikin. Pinakinggan ko lahat, nagtala ng hindi nakikipagtalo. Alam ko na kapag mas lumaban ako sa ibabaw, mas malakas ang agos na magtutulak sa akin sa gilid. Samantala, umuusad ang proseso ng batas, paulit-ulit na inimbestigahan ang lolo. Kooperatiba siya, kalmado. Parang nakahinga pa nga ng maluwag. Hindi niya sinubukang paglabuin ang papel niya, inilagay lang niya sa konteksto na pinaniniwalaan niya. Transaksyon, kasunduan, pangangailangan. Walang dramatikong pag-amin, walang luha, tanging malamig na consistency. Nagsimulang lumabas ang ibang pangalan. Ang ilan ay itinago, ang ilan ay pinag-usapan ng maingat. Hindi lahat ay inaksyonan agad. Ilang proseso ang kinailangang paghiwalayin. Ang opisyal na rason ay para sa katumpakan. Alam kong ang ibig sabihin nun ay oras, at ang oras sa kasong gaya nito ay pwedeng maging kaibigan o kaaway. Sa gitna ng ingay, hinarap ko ang pinakamahirap, ang panatilihin ang kwento ng katotohanan nang hindi nagiging sentro ng kwento. Hindi ako ang bida na gustong sumikat. Bantay lang ako ng daloy. Kapag lumipat sa akin ang focus, magiging personal na laban ang kaso at maliligtas na naman ang sistema. May gabing nakaupo ako mag-isa, nagbabasa ng mga comment at opinyon na naglipana. May nang aalipusta, may pumupuri, karamihan ay lito. Naramdaman ko ang pagod na hindi kayang gamutin ng tulog, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagkakita kung gaano kadaling baluktutin ang katotohanan dahil sa kagustuhan ng ginhawa. Naalala ko ulit ang unang report na masyadong malinis. Kung gaano katagal tumakbo ang sistemang ito nang walang imik. Kung gaano karaming tao ang piniling hindi tumingin. Ang gulo na nangyayari ngayon ay parang huli na, tulad ng sirenang tumunog matapos maapula ang apoy. Pero hindi nawawala ng saysay dahil sa pagkahuli. Kahit paano, nadampian na ng liwanag ang sulok na matagal ng madilim. Ilang kasamahan ang lumayo. Ang iba dahil sa takot, ang iba dahil ayaw madamay. Hindi ko sila sinisisi. Hindi obligasyon ng lahat ang katapangan. Pero mayroon ding lihim na nagbigay ng suporta sa maliit na paraan na may kabuluhan. Sinisigurong hindi mawawala ang mga file, pinapanatiling bukas ang linya ng komunikasyon. Schedule na sadyang kinalimutan. Mahahaba ang mga araw na iyon. Bawat hakbang pasulong ay sinusundan ng 2 hakbang na hilahan. Natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Ang hustisya ay hindi laging gumagalaw ng diretsyo.
Madalas itong lumiliko, natitigil at minsan ay umaatras bago mahanap ang sariling daan. Nang humupa ang unang bugso ng gulo, ang natira ay tahimik na trabaho, pag-lock ng detalye, pagsigurado ng consistency, pagtanggi sa kompromiso na nagpapalabo sa katotohanan. Walang spotlight ng kamera doon, walang malaking headline. Pero sa yugtong ito mismo tinutukoy ang huling resulta. Tumayo ako sa bintana ng opisina, tinitigan ang lungsod na bumabalik sa normal na ritmo. Pumapasok ang mga tao sa trabaho, umuuwi ang mga bata galing eskwela, nagbubukas ng pwesto ang mga tindero. Hindi naghihintay ang buhay na matapos ang proseso ng katotohanan. Tuloy-tuloy ito dala ang maliliit na sugat na baka hindi na talaga gumaling. Maaaring huli na ang gulo pero nangyari na. At sa likod ng lahat ng pagtanggi, may alam akong isang bagay. Kahit anong mangyari, hindi na makababalik ang kasong ito sa dating katahimikan. Nabuksan na ang tabing kahit bahagya lang. Tumatakbo ang oras nang hindi nagbibigay ng puwang para kanino man na magtagal sa iisang pakiramdam. Pagkahupa ng gulo, ang natira na lang ay ang mahabang proseso na hindi agaw pansin. Wala nang teleponong tumutunog bawat minuto. Wala nang text message na humihingi ng klarifikasyon. Bumalik sa trabaho ang sistema sa katahimikan nito. Sa pagkakataong ito, may isang maliit pero importanteng pagkakaiba. May lamat na hindi na matatakpan ng buo. Bumalik ako sa routine bilang pulis. Nakaupo sa parehong mesa, suot ang parehong uniforme. Pero parang hindi na talaga katulad ng dati. Bawat folder na buksan ko ngayon ay binabasa ko ng may mas malinaw na pagdududa, hindi paranoia, kundi pagiging alerto. Alam kong ang pinakamapanganib na krimen ay bihirang dumating na may magaspang na mukha. Dumarating ito na may ngiti, may galang, may prosedur na mukhang ligtas. Ang paglilitis sa lolo ay tumakbo ng walang drama. Sa korte, mukha siyang mas mahina kumpara nung una kaming nagkita. Inabutan na rin ng katandaan ang katawan niya, pero buo pa rin ang isip, naniniwala pa rin sa lohika na pinanghawakan niya noon pa. Nang basahin ang hatol, walang sigawan, walang protesta. Tinanggap niya ito gaya ng taong matagal nang naghanda sa katapusang hindi maiiwasan. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Isang pakiramdam lang na mahirap ipaliwanag, tapos na. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil ang isang madilim na bahagi ay naliwanagan na ng sapat para makita kung ano talaga ito. Ang ibang sangkot na opisyal ay dumaan sa hiwalay na proseso na mas liko-liko. Hindi lahat ng resulta ay kasiya siya, pero kahit paano ay hindi na maitatanggi. Sa labas ng korte, walang nagkukumpulan. Dumadaan ang mga tao nang hindi lumilingon. Hindi humihinto ang mundo dahil lang sa may nabunyag na isang krimen. Ang kamalayang iyon ang nagpakalma sa akin. Ang trabaho namin ay hindi maging sentro ng atensyon, kundi siguraduhin na sa likod ng buhay na patuloy na tumatakbo ay maihangganan na nananatiling binabantayan. Madalas kong isipin ang lolo, hindi para bigyang katwiran ang ginawa niya, kundi para intindihin ang aral na iniwan niya nang hindi sinasadya. Ipinakita niya kung gaano kadaling lumago ang krimen kapag binalot ng kasimplehan. Kung paanong mas madaling maniwala ang sistema sa itsura kaysa sa katumpakan. Binago ng kasong ito ang pananaw ko sa trabaho. Hindi na ako naghahanap ng pinakamaingay na krimen, kundi yung pinakatahimik, yung nabubuhay sa nakasanayan. Sa maliliit na pagpapabaya ng mga taong madalas magsabi ng okay lang. Natutunan ko na ang paglaban sa ganong krimen ay nangangailangan ng mas malaking pasensya kaysa sa pisikal na tapang. May presyong kailangang bayaran. Hindi tumaas ang ranggo ko. Lumamig ang relasyon ko sa ilang kasama. Pero mas nakakatulog ako ng tapat sa sarili ko. Sa mundong puno ng kompromiso. Hindi iyon maliit na bagay. Isang hapon, dumaan ulit ako sa masikip na eskinita kung saan nagsimula ang lahat. Wala na ang karito ng palamig. Mukhang tahimik ang bahay. Normal ang kilos ng mga tao. May ilan pang nag-uusap tungkol sa kaso na parang hindi pa rin makapaniwala. Naglakad ako ng dahan-dahan, nilanghap ang parehong hangin, pinakinggan ang parehong tunog. Hindi nagbago ang lugar, pero iba na ang kahulugan nito sa akin. Huminto ako sandali, tinitigan ang dulo ng eskinita at naglakad palayo. Walang perpektong pagtatapos sa buhay ng pulis. Laging may ibang kaso, ibang report, mukhang karaniwan. Pero ang karanasang ito ay nag-iwan ng isang paniniwala na dadalhin ko palagi.
Ang pinakatahimik na krimen ay hindi ang pinakamahirap hanapin, kundi ang pinakamadaling baliwalain. At habang suot ko ang unipormeng ito, simple lang ang trabaho ko. Kahit hindi madaling makita ang gustong baliwalain, marinig ang gustong patahimikin, at kumilos kapag mas ligtas ang manahimik. Nagtatapos ang kwentong ito dito hindi bilang kwento ng malaking tagumpay, kundi bilang paalala na sa likod ng katahimikan ng lungsod, sa gitna ng routine na mukhang payapa, laging may posibilidad ng kadiliman. At tanging ang mga gustong magmasid ng seryoso ang makakapansin bago mahuli ang lahat.